God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at dito po sa ating daily devotion, sa ating God's morning, ngayon pong araw ng Thursday, October na kagad, August pala, August 28, 2025, ay dadako naman tayo ngayon sa Ephesians 4 verse 32 at pamagatan natin itong Grace in Action, no? How to forgive like Jesus. No? Ano nga ba? Ano nga ba itong forgiveness na ito? Yan. At talakayin natin po ito. Pag-usapan natin. At sa ating pagsisimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para po sa pangunahan tayo sa pagbasa ng talata at pangunahan na rin po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Efeso 4 verse 32. Sa halip maging mabait kayo at mauwain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po. We glorify you, your name, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na pag-alaga mo, pag-iingat sa bawat isa. Maraming salamat po. At sa amin po mapapag-aralan nga namin ngayong umagang ito, Panginoon, nawa i-reveal mo sa amin ang katotohanan, Panginoon. Ibukas mo ang aming mga kaisipan, samahan mo po ang kami at ng iyong banal na espiritu sa aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Hindi po namin ito maunawaan. Wala po kami sapat na kaunawaan upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Sa pamamagitan lamang po ng iyong banal na espiritu, ito ay marireveal sa amin, Panginoon. At aming maisa sa pamuhay. May ibabahagi din namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng magandang puso, Panginoon, sa pangunguna sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang bawat isa na gagawin ang kanilang mga gagawin. O Lord, nawa ang gawa mo ang makita sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa unconditional love na ibinibigay mo sa bawat isa. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At dito sa ating talata ay ay popular at isang note to self, no? Yan, grace in action. How to forgive like Jesus, no? Ano nga ba ito? Ano nga ba itong word na ito? Paano nga ba tayo? At again, nais ko pong basahin ulit ang talata sa Amplified Version dahil ito po yung ating gagamitin paghimay, no, dito sa talatang ito. Para po himayin natin ang atin pong pag-aralin mabuti. Anong sinasabi ng Panginoon? Sabi dito, be kind and helpful to one another. Tender-hearted, it means compassionate, understanding. Sabi doon, forgiving one another, it means readily and freely. Handa na ba tayo? Mayroon ba tayong kalayaan? Yan. Just as God in Christ also forgave you. No? Okay. Let us balikan po muna natin para maintindihan po natin ang talatang ito. No? Para mas maintindihan po natin ang Ephesians 4:32, kailangan natin tingnan ang context ng letter ni Pablo, no, ni Apostle Paul sa mga taga Epeso, no. At ang sitwasyon noon ng church noon, no. Mga kapatid, ito po ay hindi lang basta utos. Sabi nga, it's a call to live out or new identity in Christ in a very practical way. Ano ho? Ito po yung transformation. Ano ho? Ang verse na ito ay part ng mas malawak na pagtuturo ni Apostol Pablo tungkol sa unity, love, and pagiging new self. Yan po yung sinasabi natin kanina na transformation. Tayo ba ay nabago? No? Na binago na ng Panginoon? No? So ito'y magagawa lang natin sa pamamagitan ni Kristo.
no? O sa pagsunod natin sa kanyang mga aral, sa kanyang mga tinuturo. At dito sa Ephesians um, um, o sa Epeso, ano ho, ay isang sabi nga po, ano nga ba itong Epeso, no? Ho? Ang Epeso po ay isang importanteng city sa Asia Minor, o yung sinasabi po natin, yan po ay Turkey ngayon, no? Yan ang Turkey ngayon noong unang siglo, no. It was masasabi po natin this city is a bustling metropolis, o ito po yung sentro ng komersyo, o ng religion, and sabi nga dito, marami po tayong makikita na yung mga culture, no, mga talagang mga pinagmulan, ano. Kilala ito sa sabi nga po ay Temple of Artemis, no. Kung meron kayong Google, no, i-search nyo po yung Diana, no. Yan pong Temple of Artemis, ayan po ay isa sa mga 7 wonders of the ancient world, no. Yan, makikita nyo, napakaganda ng lugar na yan, no. Dito po sa ating pinag-uusapan sa Church of Ephesians o sa Epeso ay composed ng mga Hudyo at mga Gentiles. Ibig sabihin po ulit ng Gentiles, ito yung mga hindi Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, no, ibig sabihin ikaw ay isang hentil. Kabilang po tayo doon, no, kasi tayo ay mga hentil, no. Ibig sabihin hindi po tayo Hudyo. At sabi nga, this diversity often led to, sabi nga, dahil sa magkaiba yung kultura, no, this will lead to tension and conflict. Dahil nga, nauna ko na po nasabi na dahil sa pagkakaiba ng pag-uugali, no, iba ng kultura, no, iba-iba ng background, paniniwala, at custom. Kaya, para maintindihan natin yung talatang ito. At yan po yung background noong ating pinag-uusapan ngayon. No? Imagine po natin trying to unite people from such different worlds. Iba-iba ng ugali, iba-iba ng lingwahe, iba-iba ng kultura. No? Dito po makikita natin na punong-puno ang Epeso ng, sabi nga, pagan worship and beliefs. No? Yung mga pagano. No? The early Christians were constantly challenged to resist these influences and live according to the teachings of Jesus, no. Kailangan nilang ipakita ang kaibahan ng Christian life sa pagan culture. Yan yung challenge, no. Paano nga ba? Parang sa buhay natin ngayon, ano ba ang Jesus culture na iyong natutunan ngayon sa mundo mo ngayon na kinalalagyan? Paano mo maipakikita si Kristo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa lahat ng lugar kung nasaan ka. Imagine, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong sa Roma. Around 60 to 62 AD. Ano? Despite of his imprisonment, puno siya ng hope at encouragement. Dito sa mensaheng ito, nakakulong po siya niyan. And this is, masasabi natin is the prison epistle. No? Ito ay puno na encouragement kahit nandun siya sa kulungan. No? At dito po sa ating pinag-aaralan, isang major themes na Ephesians ay ang unity, the word unity. Paul wanted the believers to understand that they are all part of one body. Isang katawan lang po tayo. At yan po yung gusto ipaunawa ng Panginoon. The body of Christ. Regardless of their background, anuman ang iyong kinalalagyan. No, he stressed the importance of living in harmony and love with one another. No, tinuturo po dito ni Apostol Pablo na bilang mga Kristiyano, we are new creation in Christ, sa pamamagitan po ni Kristo. This means we should put off our old ways of living and embrace new life and characterized by righteousness, holiness, and love. No, kaya nga po ang key part ng talatang ito is the word transformation. No, hindi po yan transformer, ha? Hindi, transformation. Paano tayo binago?
Paano tayo nabago? O binabago, patuloy na binabago ng Diyos. Hindi rin po nakalimutan dito ni Apostol Pablo na banggitin ang spiritual warfare. Kasi nga po yung, di ba, saan man, sa pamilya, sa church, sa trabaho, nakita natin, ang dami hindi pagkakasunduan. Sa social media na lang, tingnan natin, talagang konting kibot ng isa, talagang babaluktutin para lang malabas yung galit. Hindi mailabas kung ano yung, makikita nyo, ingat po tayo. Pag nakikita nyo, nilalabas lamang nila yung galit nila. Lalo na nakikita natin, they so-called na Christian. No? Pero kitang-kita mo yung emosyon, galit. No? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Ang dilang ito ay pwede mong gamitin pagpapuri at pwede mo rin gamitin pagsumpa. The lies and truth. Kaya nga he reminded the Ephesians that they are in the battle against spiritual forces of evil and that they need to be strong in the Lord. Katulad natin ngayon. Gaano ba tayo katatag at inaalala natin at inilalagay natin ang mga aral na natututunan natin sa ating buhay? Paano ba natin ito nilalakaran? Paano ba natin ito ginagamit? Ang title na Grace in Action, ito po sa ating title ngayon, ay nagre-remind sa atin na ang grace ay hindi lang isang idea, kundi dapat makita sa mga kilos natin, sa mga aksyon natin. Sabi nga doon sa unang talata, be kind and helpful to one another. It represents po that kindness and helpfulness o helpfulness, yan po yung foundation of Christian relationship. That is the foundation. Una sa lahat, tinawag tayo na maging mabait at matulungin. Sabi nga, ito yung pinaka-basic. Yan yung pinaka-basic. Hindi pwedeng magpatawad ka kung wala kang malasakit sa kapwa mo. Sabi nga doon sa Colossians 3 verse 12 to 13. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. 13. Magpasensya kayo sa isa't isa, magpatawad kayo kung may hinanakit kahit kay nino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpatawad ninyo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Dito sinasabi po na ang pagpapatawad ay natural na resulta ng pagiging mahabagin. Mapagbigay loob at mapagtiis. Ibig sabihin po, kung may malasakit po tayo o may malasakit sa kapwa, mas madali tayong magpatawad. Kasi handa ka nang magpasensya at umunawa sa pagkakamali nila. Kaya po yan, napakalaking aral sa atin. Sabi nga rin sa atin ng 1 John 4 verse 20 to 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya iibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? 21. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Amen. Sabi nga po, kung ang isang tao ay nagpipilit na maglingkod sa Panginoon o nagpipilit kahit na sabihin natin because of his imperfection, because of his sin, old sin, whatsoever, huwag po nating pigilan ang tao na lumago. Yung pupuntahan mo pa yung isang tao para lang siraan ito. That is wrong. That's unbiblical. Yun po yung sinasabi doon. Kung sinasabi mong minamahal mo yung iyong kapatid, pero minamahal mo ang Diyos, pero nasusuklam ka doon sa kapatid, sisiraan mo yung isang kapatid,
That's very wrong. Hindi pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung galit ka naman sa kapwa mo. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa pagmamahal at pagpapatawad sa ibang tao. Mga kapatid, kung walang pagmamahal, walang kapatawaran. Sabi nga rin sa atin natin Panginoon Jesucristo, di ba? Sa Matthew 6 verse 14 to 15. Matthew 6. Wait po. Matthew 6. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na sa inyong mga kasalanan. Oh, it's a big reminder. No, ang pagpapatawad natin sa iba ay direktang konektado sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung wala kang malasakit para magpatawad, paano ka aasahan na patawarin ka rin ng Diyos? And this is a take note. Hindi dahil sa posisyon, kahit bishop ka pa, kahit pastor ka na, this is take note to everyone. Luke 6 verse 36 to 37. 36. To 37. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. 37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Sabi nga, dapat tularan po natin ang pagiging habagin ng Diyos. Ang pagpapatawad ay bahagi ng pagiging habagin. Kung may malasakit ka, hindi ka mahuhusgahan at handa kang magpatawad. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagpatawad at pagmamalasakit. Kung tunay kang may malasakit sa kapwa, natural na magpatawad ka dahil gusto mong maayos ang relasyon at magkaroon ka ng kapayapaan. Kung walang malasakit, mahirap magpatawad kasi mas nakatuon ka sa sarili mong galit at sakit. Sakit ng magdaan. Parang, hindi mo malimutan. Dapat laging nagsisimula sa puso na puno ng pag-ibig at malasakit para makapagpatawad ng tunay. It's about actively looking for ways to bless others kahit simpleng bagay. Think of it as planting seed of love. Pagka ginawa mo yung isang bagay, binulyawan ka, pero ang ginawa mo, nilapitan mo pa rin, na magkakampi kayo, nakikita natin, nawawasak yung galit, nawawasak yung dapat na komosyon o anumang hindi pagkakaunawaan. This means being proactive in showing love. Sabi nga, ask yourself, paano ako makatutulong sa taong ito? Ano kaya ang problema ng taong ito? Ba't kaya ito bulyaw ng bulyaw? Ba't kaya ito nagagalit? Paano ko siya mapapasya? Sabi nga doon sa sumunod na talata, punta tayo doon, sabi doon, tender heart, tender-hearted. Ibig sabihin po ng tender-hearted is compassionate and understanding. Hindi lang po basta kindness. Dapat may pusong maawain. That it means being sensitive sa feeling ng iba. Trying to understand kung bakit sila nagkakaganon. It's an empathy. Ibig sabihin, putting yourself in their shoes. Inaalam natin. Hindi yung basta reaction lang tayo. Ano ba nangyari? Kaya nga po tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo o mga Kristiyano, we believe that the Holy Spirit enable us to have this tender heart. Ang banal na Espiritu makapagbibigay sa atin ito. We should always pray for a heart that is sensitive to the needs and pains of others. Bakit kaya ganun? Ba't kaya bigla akong binulyawan? Bakit kaya nagalit ang kapatid na ito? Imbis na
Hindi ko alam. Nagalit lang siya sa akin, basta pastor. Sabi naman ni pastor, sige, kumuha ka ng itak. Hindi po tama yun. Mali po yun. No? Kailangan alamin natin, ano ba yung kinagagalit niya? Ano yung pinagmumulan niya? Let's go doon sa kasunod na word. Sabi doon, forgiving one another. It means the word is readily and freely. Paano nga ba natin ito gagawin? Forgiving one another. No? Sabi nga, forgiveness is the heart of grace. Ito yung pinaka-challenging part. Ano po ito? Pagpapatawad. And the verse emphasized na dapat tayong ready and freely. Sabi nga, readily and freely. Meaning, walang pag-aalinlangan at walang hinihintay na kapalit. Yan po yung paalala sa atin. Hindi madali, no? Pero kailangan. Ano ba ibig sabihin ng readily? Readily means willing and quick to forgive. Don't hold on to anger or resentment. Alisin natin yung galit o paghiganti. Freely means without any condition. Don't expect the person to earn your forgiveness. Sabihin ako, hindi ko siya mapapatawad. That is the word. Hindi ko yan mapapatawad. No? Yan yung word na yan. No? Sakit, no? No? Isang malimit nating naririnig, nakikita, no? Sabi nga, ay minsan, naiisip po natin sa bandang ito na kalimutan na natin ang mga kasalanan. Kalimutan na natin yan, no? Yung pagpapatawad, kailangan daw ng pagkalimot, no? Pero ano nga po ba sinasabi, no? Marami nag-aakala na kapag nagpatawad ka, dapat mong kalimutan ang nangyari. O maganap na parang walang nangyari. No, mali po yun. Bakit po mali? Okay, bigyan natin ng emphasis. Hindi ito itinuro ng Biblia na dapat kalimutan ng pagkakasala. Ang Diyos mismo ay humingi ng accounting sa kasalanan. Di ba sa Romans 3 verse 23? Basahin po natin. Romans 3:23. Romans 3. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, di ba? Doon. Alam ng Diyos na lahat ay makasalanan. At hindi niya kinalimutan yun. Pero binayaran niya yun. Pero pinatawad niya ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya yung mga kasalanan natin, alam natin na pinatawad na tayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoon, I remember your sin no more. Kasi because of the blood of Jesus Christ. Pero yung sinabing, I remember your sin no more, hindi ibig sabihin nun ay kinalimutan na totally. Sinabi lang doon na hindi niya na inaalala ito kasi binayaran na. Halimbawa, bigyan po natin ng halimbawa. Kapag pinatawad mo ang isang nagnakaw, hindi ibig sabihin na ibabalik mo na siya sa trabaho ng walang accountability. Tama po ba? Okay, sige, dahil sa mabait ang Diyos. Sige, pinapatawad na kita. Sige, trabaho ka na ulit. Pero walang accountability. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng pagkukorek sa kanyang sarili. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa galit at resentment. Hindi pagkalimot. Yan po yung sinasabi doon ng talata. Ulitin ko po, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa galit. Hindi tayo dapat nagagalit at resentment. Hindi pagkalimot. Pwedeng maalala mo pa rin ang pangyayari, pero hindi ka naalipin ng sama ng loob. Kaya makikita mo yan, pag ang isang tao galit pa rin, no? Pag inaalala niya isang bagay,
kita mo pa rin yung bigat sa kanyang saloobin. Kaya paalala sa atin ng Colossians 3 verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. So, ang basis pa rin ay ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan magpatawad kaagad, no? Natin, ano? Pero, paano po yung minsan, naisip natin na kailangan magpatawad kaagad kahit hindi naman humingi ng tawad? Oops, sandali. Ano, iniisip po ng iba na kailangang magpatawad ka kahit hindi nagsisisi at nagkasala o kahit hindi pa handa ang puso mo. Puso mo o puso niya? Puso mo. No? Okay? Bakit mali? Kapatid, ang pagpapatawad ay proseso. Hindi palaging instant. Kahit ang ating Panginoong Hesus, hinimay niya ang kasalanan bago pinatawad. Sabi doon sa Luke 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hati ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapapupunta ang bawat kasuotan niya. Amen. So yan po yun. Kaya marami ang nag-iintay, no? Pagka ang isang tao, lalo na pag yan ay nagkasala. Inaantay niya na ikaw lumapit. Tapos magpapa-victim, no? Kaya nga po yan, napag-usapan namin kahapon about the hypocrisy, about doon sa mga bagay niya na crisis in financial manipulation, napag-aralan po namin kahapon yan sa James 1, sa mga umattend ng Bible study, alam po yan, na napatungkulan po natin yan, kung paano at ano ang dapat na approach, paano natin malalaman kung yan ay manipulation lamang o pa-victim effect, o yung tinatawag nating sabi nga ay guilty card, no? Sabi nga ay yan pong kung paano natin madidiscern, no? Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus dun sa Luke 17, kung magkakasala ang iyong kapatid, pagsabihan mo. Kung magsisisi siya, patawarin mo. May kondisyon ng pagpapatawad kapag may pagsisisi. Hindi ikaw yung, hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Hindi po. Kasi nga po, kung paano mo husgahan ang kapwa mo, ganun din ang pag-uhusga ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, dapat handa po tayo magpatawad kahit kailan. Pero hindi nangangahulugan. Dapat mong i-enable na paulit-ulit ang kasalanan nang walang pagbabago. No? Kasi may tanong dyan. Paano kung paulit-ulit? May sagot din naman po ang Panginoon. Sabi sa Matthew 18 verse 21 to 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, yun po sagot. No? Kaya dapat tayo magpatawad. No? Pero again, kung hindi naman siya may ng pagpapatawad, paano mo papatawarin? No? Pero hindi ka dapat magtatanim ng galit. Yun po ibig sabihin doon ng Panginoon. Kasi hanggat hindi humingi ng sorry ang taong ito, parang may nakaisipan natin, hindi mawawala ang pain ito. No? Alisin natin yung pain, alisin natin yung anger. Maging take note sa atin, mali yung ginawa niya, magalit tayo sa masama, doon sa ginawa niya, pero hindi doon sa tao. Tunguhan naman natin, parang sabihin natin, parang sobrang bait naman. No? Ang sabi nga po, maging mabait, no? Pagkukumbaba sa pagmamalabis, no? Mga kapatid, kalimitan iniisip ng iba na ang pagiging kind at tender-hearted ay nangangahulugang foolishness, o sabihin natin masamang pakinggan, yung pagiging naib natin, o pagtanggap sa abuse.
Mali po yun. Tandaan po natin, nabanggit natin kanina at kagabi po na pag-aralan namin yan sa James 1 about paano natin madidiscern kung ang isang tao ay nagiging abusive na, no, at kung sino yung dapat tulungan at kung sino yung kung paano natin tutulungan din ang isang kapwa na nandoon sa dilemma ng spiritual warfare na yan, na nandoon sa manipulation, spirit of manipulation. Bakit mali po? No, ang pagmamahal ay hindi nagtutolerate ng kasalanan. No? Basahin po natin yung 1 Corinthians 13 verse 6. Okay? Sis daw po. Sabi dito, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ano ho? Sabi po nung talata. Hindi po niya ikinatutuwa. No? Kaya nga tayo sa buhay natin, sabi nga, huwag natin ikatuwa yung kasalanan niya, pero hindi naman tayo dapat maging ang tingin na natin doon sa tao ay masama. Ano ho? Maaari kang maging mabait nang hindi pinapayagan ang masamang gawain. Ano ho? Maaring narinig mo yung mga bagay na mali. Pero, sabi nga, ay pwede hindi mo ito lakaran. Kung, bigyan natin ng isang halimbawa, kung sinasaktan ka ng asawa mo at ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang dapat mong tiisin ang pisikal na pananakit, yung sinasabing martir. No. Ano po? Maaari kang maging mapagmahal at matatag ng sabay. Sabi nga po, pero dapat po tayo ay magtakda ng healthy boundaries habang nagpapakita ng grasya ng Diyos. Sabi nga doon sa Ephesians 4 verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Yeah. Our head is our Jesus Christ. Sabi nga, be wise as a serpent but be gentle as a dove. No, ito po yung nagpapakita sa atin na dapat ang buhay natin ay nagpapakita ng discernment about doon sa mga bagay. Ano ba yung dapat nating lakaran o hindi? At yan po sinasabi sa atin patungkol po diyan. O minsan, isa pang bagay na tingnan natin na nararanasan po natin. Yung marami pong naniniwalang may mga kasalanang hindi dapat patawarin, no? Yung sabi nga, hindi ko kailangan magpatawad kung malala ang kasalanan. Yung kaisipan na yan, inaalis. Parang tayo naglalagay ng label doon sa bawat kasalanan ng tao o sarili natin. Maraming naniniwala na may mga kasalanang hindi dapat patawarin, lalo na kung grabe ang pinsala, halimbawa panloloko o pang-aabuso. No, alisin po natin yan. It's a wrong belief. No, bakit mali? Walang exception ng Biblia sa pagpapatawad. Sinabi sa atin ating Panginoong Sus na kahit 77 beses, di po ba? Doon sa ating binasa kanina, sa Matthew 18, verse 22, ay dapat pong magpatawad. Pero tandaan po natin, ang pagpapatawad ay hindi pagbibigay ng ligtas na tirahan sa mga abuso. Ibig sabihin, it's not an excuse na okay lang na abusuhin ka. And that's the word. No. Kahit sabi nga, sa pinakamalalang kasalanan, ang pagpapatawad ay para sa iyong kalayaan. You need to be free. No? Sabi nga sa atin ng Hebrews 12 verse 15. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Yun. Ano po yung dapat alisin? Yung pagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Maaring hindi mo kailangan makipag-reconcile agad kung delikado ang sitwasyon. Alam nga namang minumura ka, galit na galit sa'yo, halos tagain ka nang hindi mo naiintindihan, makikipag-usap ka kaagad. No? Pwede kang tumakbo muna. At pagkalmado na yung sitwasyon, saka mo lapitan, saka mo alamin anong pangyayari. Nga kapatid, kung delikado ang sitwasyon, no? Hindi mo kailangang agad-agad yan. Sabi nga, gamitin natin yung ating, sabi nga, sentido común, no? Common sense. Pero dito, pinaalala po sa atin ng ating Panginoon
bitawan po natin yung bitterness. Yung pag-action na, nako, ako'y pinagdabugan niyan. Ako, ang taong yan. No? Hindi kailan yan makakapasok din sa aking poder. No? Huwag po nating gawin yon, mga kapatid. Tanda po natin, no? Sabi nga, sa isang kaisipan din natin, minsan naisip natin yung pagpapatawad ko o magpapalaya sa kanilang konsensya. No? Sabi nga, hindi sila patatahimikin ng kanilang konsensya dahil hindi ko sila pinapatawad. You know? Minsan, di ba, may mga ganyang pangyayari na nasa isip at puso natin. No? Kailangan ipakita kong galit ako sa kanya. At maaring iniisip ng iba na ang pagpapatawad ay para lang sa nagkasala, hindi para sa nagpapaumanhin. No? Bakit po mali? Ang Ephesians 4:32, yung ating context ngayon, ay nagsasabing magpatawad tayo just as God forgave you. No? Ang lagi dapat nating basihan ay kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin at tayo ay sumasagot sa kanyang biyaya. Ang bitterness ay parang lason na ikaw mismo ang unang mapapatay. Hindi po yung kaaway mo. No? Kaya nga kung yung mga sama ng loob mo, depression, anxiety, no? Yan ang lason sa buhay mo. Bitterness ay parang lason na ikaw mismo ang unang mapapatay. Sabi nga sa atin ng Job 21 verse 25. Job. Saan yun? Old Testament. Job. Chapter Psalm. Bago mag-Psalm. Before pala. 21. Mayroon namang namamatay sa kahirapan ni hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Sabi nga, grabe doon, no? Yan po yan. Because of bitterness. Ang pagpapatawad ay unang-una para sa iyong sarili. Kapayapaan. Hindi ka nagpapatawad para sa kanila. Lagi natin nababanggit din yan. Pinapatawad mo sila para sa iyong sarili. Kasi kung papasanin mo yan, makapabigat niyan. Talaga magkakasakit ka. Madidepress ka. Magkakaroon ka ng anxiety. Hindi ito nakadepende sa reaksyon ng magkasala. At huwag mong antayin yun. Ang aral ng Ephesians 4:32 ay hindi tungkol sa pagiging pushover o pagpapanggap na okay lang ang lahat. Ito po ay tungkol sa pagtulad kay Kristo. To be a Christ-like. Sino ba si Kristo? Nagmamahal ng may karunungan. Nagpapatawad ng may kababaang loob. At naninindigan sa katotohanan. Huwag nating hayaang mabuli tayo. O sabi nga tayo sa magkaroon tayo ng maling interpretasyon. No, sa halip, gamitin po natin ang biyaya ng Diyos para maging tunay ang instrumento ng kanyang pag-ibig. Sabi nga, forgiving as Christ forgave you. That is the ultimate standard. Sabi doon sa sumunod na talata, just as God in Christ also forgave you. Ito yung standard natin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Think about how much you have been forgiven. Jesus paid the ultimate price for our sins. Sabi nga, wipe away. Yung mga kasalanan natin, hindi na binibilang ng Diyos. Pero nandun. Pero, inilistang. Paid in full. Parang, yung order slip natin, o check pay natin, ang nakalagay doon, paid in full. Wala kang dapat bayaran. Jesus forgave, o yung Jesus forgiveness is
Sabi nga ay complete and unconditional. We are called to imitate this in our relationship. Yan po yung goal natin. Tularan natin ang ating Panginoon Kristo. Kung paano natin tingnan ang mga bagay. Paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? O how can we apply this? No? Paano tayo mamumuhay? One, examine your heart. May galit ka ba sa puso mo? Sino ang kailangan mong patawarin? Alisin natin yung mga bitterness. Kung hindi pa siya humingi ng tawad, hindi pa nagsisisi, wala accountability, it's up to him. Pero patawarin mo siya sa iyong puso. Na pag lumapit siya, handa ka na. Hindi na ikaw kasi, ganito kasi ang ginawa mo eh. Isa-isay natin ha. Parang gano'n. Okay. At least, alam natin na meron siya accountability. Ano ba yung nangyari? Paano mo gagawin? Ano ang gagawin? Ang resulta? What is the solution? Always find the solution in any point of view in your life. Ano ba yung solusyon? Hindi ituturo mo yung mga kasalanan, karumihan, kakulangan. Kalawa, pray for grace. Humingi ng tulong sa Diyos para mapagpatawad. It's not easy, but the Holy Spirit can empower you. Only the Holy Spirit can empower you. No? And lastly, sabi nga, take the first step. Reach out to the person you need to forgive. It doesn't mean you condone their action, but you are releasing them. Hindi lang sila, pati ang sarili mo. Saan? From bitterness. Mayroong mga pait sa puso. Isipan natin. Alisin natin yan. And that's the first step. Remember, Jesus' sacrifice. Laging isipin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, dyan po ako magpatatapos. No? A life of grace. Sabi nga, ang Ephesians 4:32 ay isang call to action. Hindi lang ito basta verse na babasahin, kundi dapat isabuhay po natin ito araw-araw. By being kind, tender-hearted, and forgiving, we are showing the world the transforming power of God's grace. Mga kapatid, it's about living a life that reflects Jesus. Amen. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, nais ko pong ibigay ang oras ng aking partner para sa kanyang reflection sa aral na ito. God's morning muli mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan na ito sapagkat marami pong tao ang dapat nating patawarin sa ating mga sa ating buhay. Kaya kung kayo po ay nagdadanas ng mga Blood control. ng lahat ng ito po ang tamang verse para sa atin. Itong napag-aralan natin ito. So ito po ang aking reflection. Ito po ay isang panawagan sa ating mga mananampalataya na tularan natin ang pagpapatawad sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng awa, kabaitan at pagpapatawad sa isa't isa. Kung tayo ay babad sa presensya ng Lord, magagawa natin ito. Kung hindi tayo naka-align sa Diyos, mahirap itong gawin, lalo na sa mga taong walang Kristo. Sa buhay na nasa paligid natin, mapapatulan po talaga natin sila. Sa mga tao, mapapatulan talaga ang mga taong ito kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya wag natin alisin ang sarili natin kay Kristo para magawa natin lahat ng ito. Ituring natin ang kapwa natin na parang si Kristo at sa pamamagitan ng ating Holy Spirit, magagawa natin patawarin, kaawaan at mahalin ang ating kapwa. Sabi nga, kung hindi mo kayang patawarin ng iba, paano ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin ay hindi lamang sa kapakanan na nagkasala sa atin. Ito ay para sa sarili din natin. Magaan ang buhay nang wala kang daladalang sama ng loob.
Kung nagpatawad ka ng taos-puso mo, ngunit galit pa rin siya sa'yo, ipanalangin natin ang taong ito at ang Diyos ang bahala sa kanya. Ang Diyos ang maghihil sa kanya kung marirealize niya na mali din siya. Ang pagpapatawad ay paglaya mula sa galit at awa. At awa ay pagdamay at pag-alalay sa mga nagdurusa. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang pagpapatawad sa nagkakasala sa atin ay hindi lamang paglimot sa kasalanan na nagawa sa iyo. Ito ay magiging lesson din sa atin. Nagkakaroon tayo ng karunungan at paglaya sa sama ng loob. Ito ay hindi lamang sa taong nagkasala sa iyo, lalong higit sa sarili mo. Napalaya mo na ang sama ng loob sa puso mo at gagaan ang buhay mo. Amen. Maiiba ang pagtingin mo sa buhay. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang magawa lahat ito. Dahil kung wala ang ang ating Panginoon sa lahat ng ito, sa mga taong sobrang sama ng mga ginagawa sa atin, kahit alam natin na wala tayong ginagawang masama sa kanila, pero ang tingin sa iyo ay kaaway, ang Panginoon po ang re-reveal po nito sa atin at ang Panginoon din ang tutulong sa atin upang mapalaya natin ang ating sarili sa mga ganong bagay. Kapag po kasi tayo ay maraming sama ng loob, kung hindi po natin sila patatawarin, liliit po ang mundo natin. Kasi kapag po makakasalubong natin, lalo't kapitbahay, syempre makakasalubong mo, mag-iismitan kayo, iiwas ka. So, sa halip na Papangit ka. sa halip na straight ang lakad mo, lalayo ka kasi iiwas ka, lalong lalayo yung direction mo. Tapos alalahanin mo na nakakapangit po ang sama ng loob. Nako. Kaya po, palayain po natin ang puso natin sa sama ng loob sa pamamagitan po ng pagbababad sa presensya ng ating Panginoon. At kung wala po ang Panginoon, hindi po natin talaga mapagtatagumpayan ang mundong ito. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Amen. Buti na lang walang pinaglay sa sama ng loob sa mga taga-Purpose Field Life. Joke lang po mga kapatid. Pinaglihi sa sama ng loob. Okay. At tayo na po idumako sa ating mga kapatid online. Purihin ating Panginoon Diyos. At nakikita ko rito, parang kasama natin yung mga matatagal na nating kaibigan. No? At ito mula po sa ating dyan po sa Bulacan Chaong. Yan. Okay. Kasama po natin ito. Lagi nating kasama araw-araw. No? Tako na tayo sa ating mga shout-out section. No? Dito sa ating pasasalamat sa ating mga kapatid online. Kasama po natin siyempre si Nay Gloria, si Nay Marta, at ang Kuya Chris. No? Kasama natin ngayon mula dyan sa Bulacan Chaong. At batiin na natin ang Kapus, Malasmas, sila, Artillaga, family. No? Yan, kasama po natin. Diyan. Yan pa shoutout agad ni Kuya Chris kay Ian. Sunod-sunod na natin yan. Si Ian, si Jerome, si Anthony. Tama ba? Wala na ako nalimutan yan. Okay. Diyan. Yan. Sabi na natin kay Julius. Yan, tama sabi ko na rin. At kasama rin natin ang ating kapatid, ang ating bagong, hindi naman bago, no? Kasi may dati na siyang apo. Pero may nadagdagan na, no? Si Ate Nela, no? Mula dito sa San Pablo City, ang Nanoso family, kasama rin natin. At pagbati ng Kuya Chris, siyempre, sa ating lahat din nakalagay dito, no? Kay Ate Kakay, kay Ate Joy, no? Kay Pastora Fe. Yan, at kasama rin po natin ngayong araw na ito ang ating kapatid, no? Mula sa Pampanga, no? Si Ate Cindy Mercado, kasama rin po natin. Yan, at prayer request ni Kuya Chris, again, kay Ayan Bautista, no? Yan, at kasama rin natin ang ating mula sa kapatid natin dyan sa Liliw, Laguna. Kasama po natin ang Arosena family sa pamumunan ni Nanay Edna, no?
Yan. At syempre, ang aking magandang pinsan dyan sa Cotabato, no, Alamada, ang ating Lilibet Chua, mula po sa Chua Getgano. Yan. God's morning dyan, ate, at sa lahat ng ating mga kamag-anak dyan. Yan. At syempre, kasama rin po natin si Pastora Fe, no? God's morning po. Yan. At si Nay Winnie dito sa Villa Escudero. Kasama rin po natin from Villa Escudero. Yan. Ang si Nay Winnie Patual. Yan. At kasama rin po natin ang mula po sa Azucena Tanyo family dito po sa San Pablo City sa Concepcion, sa Carmelite. No, kasama po natin si Ate Carmeline, ano ho. Yan, laging ito yung mga regular, no. Kalakasan, no, prayer request ng kalakasan, no, ni Sister Winnie mula po kay Nay Gloria. Ate Marta, kay Kuya Chris at sa lahat, ano. Yan. Siyempre kasama rin po natin si Kuya George Pios, no, ng Bacolod City. Yan, ito prayer request ni Nay Gloria, kagalingan ni Chakinay, Gloria, Jezebel, Josie, Kuya Victor at Lucy Kiamco, no. Yan, kalakasan din ni Roan at ni Joseph, no. Yan, God's morning ating mga kapatid. At syempre, nako, okay, talagang tuwan-tuwa. Kasama natin ang Kuya Romel Biray, no? Yan. Kuya Romel, isang mapagpalang umaga po. At purihin ng Diyos, ako'y nagagalak, no? At kasama natin ang Kuya Romel, no? Yan. Purihin ng Diyos sa buhay mo at buong family, no? Ng Biray, ano ho? Family. So, yan. It's a very dear to my heart, yung pamilyang yan, no? Ang Biray family. Okay, so kagalingan po ni prayer request ni Nay Winnie Silvia Hernandez. Paano po kaya? Ano? Sige po, pagpe-pray din po natin. No? Yan, pag-iingat kina Lorena, Gabi, Anthony, Julius, Jerome, Ella, no? Yan. Kagalingan, nabanggit na po natin Nay Winnie. Nabanggit na rin po ni Nay Glo kanina. Yan, kalakasan, ni Pastora Fe, ayan, nabanggit na rin. Yan, pag-ingat. Okay. Yan, sabi ni Nay Winnie, Lord, I trust in you. Amen. Praise God. Okay. Yan, ito prayer ng pag-iingat kay Nanay Lina at Tatay Felix. Yan, pag-iingat. Yan, salamat po sa pag-pray sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. Yan, pag-iingat sa mga apo. Sabi ni Nay Winnie. No? Yun na kay, okay. Yan. Yan, Bumbani Malaspas family. Yan, syempre yan, kila Brother Rolly at Sister Angel. Yan. Okay. Yan. Ito, pag-iingat po kay Gore sa pagpunta sa gubat. Nako. Yan. Ingat po. Yan, Kapus family. At syempre, kasama rin po natin ang aking magandang nanay from Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin ang aking nanay ni sa Corazon, Getgano Mercado. God's morning, ma. Yan. At syempre, kasama rin po natin ang from St. Peter, no? Kasama po natin ang ating manager, si Hazel Esmundo, no po, na St. Peter. Pagpalang umaga po, Ma'am Hazel, sa inyo at sa lahat ng mga kapatid dyan sa St. Peter. No? Yan. Okay. Ayan. Sabi nga ni Kuya Romel, no? Amen. Salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Isang karangalan po, Kuya Romel. Yan. Romel Biray. Yan. Salamat po. Yan. Okay. Ito. Basahin natin to. Sabi, salamat po, Lord, sa instrumento na ginamit mo sa pagpapatawad sa akin po. Wala na yun. Lalo na di iba sa'yo, nagkasala sa'yo. Kasi masaya kayo na magkasama kayo, lalo na't malapit ka sa kanila. Amen. Praise God. No? At ngayon, kasama rin po natin, batiin din natin si si Sister Maripe, no? Pag-pray din natin kasi meron siyang condition, no? Na sa ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano yung kanyang karamdaman, ano? At sa lahat ng may karamdaman na ngayon ay looking also for second opinion, no? Mga kapatid natin, ano? Pag-pray na po natin, no? At mga kapatid, sa ating pagtatapos, no,
at ng ating pansamantalang paghihiwalay para dito sa ating God's morning ay tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa araw na ito na binuksan mo muli ang aming puso sa isa na namang aral ng pagpapatawad, Panginoon. Ang katuruan na nagbibigay sa amin ng tamang pananaw, tamang direksyon upang ito po ay aming lakaran ayon sa iyong kalooban. Ang kalooban na nagbibigay at nagpapalakas sa amin upang maging matuwid yung aming landas at maging ito po ay may alay namin ayon sa iyong kalooban. Kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa aral na ito, and we acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin. Salamat po, Panginoon. Ikaw, we acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na patuloy na nangungusap at patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng knowledge and wisdom, Lord, and revelation, Lord, sa bawat pahayag na aming Panginoong tinatahak sa araw-araw na ito. Ikaw po ang nais naming maitaas sa lahat ng ito. Ikaw po ang Diyos na nagkakaloob ng kalakasan, at inaamin po namin na hindi po namin kayang ipahayag ang mga ito kung hindi dahil sa iyong banal na Espiritu. Kaya nga, Panginoon, sa araw nito, idinadalangin din namin yung may mga karamdaman. May mga sama ng loob, mga hinanakit, O Lord. At sa iyong katuroang ito, maging gabay, Panginoon, ang pagpapatawad, Panginoon. At alisin mo ang anumang pait ng nakaraan, pait ng pangyayari, at palitan mo ito, Panginoon, ng kagalakan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na patnubay, at dalangin din po namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman, ay naniniwala po kami na ikaw ang kagalingan. Sa iyong kalooban, Lord, mangyayari ito na ang kagalingan ayon sa iyong timeline, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Patuloy din namin idinadalangin ang pangangailangan spiritual, pangangailangan pinansyal, at wisdom ng bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kasama namin ngayong oras at araw na ito. At sa mga bawat makakakinig, dalangin namin ang pagpapala at biyaya, Panginoon, na hatid mo sa mensaheng ito. Ikaw po yung Diyos na nagpapahayag ng pagpapala sa bawat isa at nagbubukas, Panginoon, ng tamang kaisipan at prinsipyo na dapat po namin lakaran. Again, O God, we thank you and we praise you, Lord. Ikaw po ang aming Diyos, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming provider, at ikaw ang Lord na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon at tamang wisdom sa lahat ng aming area ng aming buhay. Maging ito man ay negosyo, pag-aaral, sa pamilya, relationship, O Lord, o anumang area ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin itinatagubilin ang lahat ng ito. Turuan mo po kami at hayaan mo kami na lumakad ayon sa iyong kalooban. In this our pray, in Jesus' name, Amen. Kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.